Sa isang baryo sa probinsya ng Bataan, kilala si Kiko hindi lamang bilang isang tindero ng balot, kundi bilang isang mabuting tao na laging handang tumulong sa iba. Sa murang edad, siya na ang tumayong magulang sa kanyang kapatid na si Mila, isang masipag na high school student na may pangarap maging doktor. Bagamat dating honor student si Kiko, huminto siya sa pag-aaral, matapos pumanaw ang kanilang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan, nananatili siyang positibo at mayroong malasakit para sa mga tao sa kanyang paligid. "Kuya, hindi ka ba napapagod?" tanong ni Mila habang nag-aayos ng gamit para sa eskwela. Ang simpleng tanong na iyon ay tila nagpaantig kay Kiko, ngunit ngumiti siya at umiling. "Hindi ako napapagod kapag iniisip ko ang pangarap mo," sagot ni Kiko habang inaayos ang basket ng mga balot na ibebenta niya mamaya. "Isipin mo na lang, Mila, balang araw ikaw na ang magiging doktor dito sa bayan natin." Sulit lahat ng hirap, ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, nararamdaman ni Kiko ang bigat ng kanyang responsibilidad. Napalingon siya sa maliit nilang barong-barong, sa sirang bubong at sahig na halos bumigay tuwing umuulan. Inisip niya kung paano niya maitataguyod ang kapatid sa kabila ng kanilang kalagayan. "Kailangan kong magsipag. Hindi pwedeng huminto. Para kay Mila, gagawin ko ang lahat." Ito ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, habang tinitingnan ng kapatid na abala sa paghahanda. Pagkatapos ihatid si Mila sa eskwela, dumaan si Kiko sa bahay ng kanilang kapitbahay na si Lola Maria, isang matandang babae na mag-isa na sa buhay. Napansin niyang nakaupo ito sa harap ng kanyang bahay, hawak ang isang balde. "Lola, may tubig ka pa ba?" tanong ni Kiko habang nilalapitan ang matanda. "Ah, Kiko, salamat sa pagdaan. Naubos na yata yung tubig ko kanina," sagot ni Lola Maria na may halong hiya. Ngumiti si Kiko, kinuha ang balde, at nagigib. Habang umiigib ng tubig, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad ng matanda. "Napakaraming nangangailangan dito sa aming baryo. Sana, may mas maganda akong paraan para mas makatulong," bulong niya sa sarili habang pinupuno ang balde. Pagbalik niya sa bahay ni Lola Maria, isinalin niya ang tubig sa isang drum ng tubig sa likod ng bahay ng matanda. "Salamat talaga, Kiko. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala ka," sabi ni Lola Maria habang hawak-hawak ang kanyang balikat. "Wala po yun, Lola. Basta po may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako," sagot ni Kiko na may ngiti, kahit paramdam niya ang bigat ng kanyang ginagawa. Tuwing hapon dumadating ang mga kaibigan niyang bata sa kanilang baryo, upang magpatulong sa kanilang homework. Si Andoy, 7 taong gulang, ay may bitbit na math notebook, habang si Nalia at Nico ay hawak ang kanilang spelling at science workbook. "Kuya Kiko, paano po ulit mag-divide? Ang hirap po kasi," tanong ni Andoy habang nakasimangot. Ngumiti si Kiko, naupo sa tabi ng bata, at nagsimula siyang magpaliwanag. "Ganito lang yan, Andoy. Isipin mo na lang na may 9 na itlog, tapos may 3 tao. Ilan ang makukuha ng bawat isa?" "3 po," sagot ni Andoy na biglang napangiti. "Oh, ayan. Kita mo, kayang-kaya mo naman pala," sabi ni Kiko, habang tinatapik ang likod ng bata. Habang tinuturuan ang mga bata, naisip niya, kung natapos ko lang ang pag-aaral ko, mas marami pa akong matutulungan. Pero kahit ganito, masaya na rin ako sa ginagawa ko para sa kanila. Sa pagdating ni Mila galing eskwela, nadatnan niyang abala pa rin si Kiko sa pagtuturo. "Kuya, bakit ba ikaw lagi ang pinupuntahan ng mga bata dito sa baryo?" tanong ni Mila habang inilalapag ang kanyang bag. Ngumiti si Kiko at nagbiro, kasi kuya mo ang pinakamatalino dito." Ngunit alam ni Mila ang totoo, ginagawa ito ni Kiko hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi dahil sa kanyang malasakit. "Kuya, balang araw gusto ko ring maging tulad mo. Tinatakbuhan kapag kailangan ng tulong. Pero kapag doktor na ako, mas marami akong matutulungan," sabi ni Mila na may seryosong tono. "Magiging doktor ka, Mila. At pag nangyari yun, lahat ng hirap natin, sulit na sulit," sagot ni Kiko habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa pagsapit ng dilim, habang pinupunasan ni Kiko ang kanyang basket ng balot, naupo siya saglit sa harap ng bahay. Tumingala siya sa langit at nagsabi ng tahimik na panalangin. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Para kay Mila, para sa mga batang estudyante at para sa mga nangangailangan sa baryo namin, at para sa kinabukasan na mas maliwanag," sabi niya sa sarili.
Bagamat napapagod, nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng pawis at sakripisyo ay naging inspirasyon para sa baryo at sa kanyang kapatid. Sa kabila ng hirap, ang kabutihan ni Kiko ay nagiging liwanag na gumagabay sa buhay ng mga tao sa kanilang komunidad. Buong gabi, naglalakad si Kiko sa baryo, hawak ang kanyang panindang balot, umaasang makabenta ng sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ngunit tila matuma ang gabi. Sa bawat sigaw niyang, "Balot, bili na kayo ng balot," ay tila walang pumapansin. Ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa kanya, ngunit hindi ito nakakabawas sa pawis na tumutulo sa kanyang noo. "Balot, bili na kayo ng balot," sigaw ni Kiko habang naglalakad sa maputik na daan sa baryo, hawak ang kanyang kahon ng paninda. Gabi na, at malamig ang hangin. Bagamat malamig, ramdam niya ang pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, dulot ng pagod at kaba. Ilang oras na siyang naglalakad sa baryo, ngunit tila walang bumibili. Sa bawat kanto, sinubukan niyang magbenta. Mainit-init pa, balot po, ngunit kahit paulit-ulit siyang sumisigaw, parang walang nakakarinig sa kanya. Halos mawalan na siya ng boses sa kakasigaw. Nagpapalitan ng kaba at lungkot sa kanyang dibdib. Paano kung wala akong may benta? Paano ang pagkain namin bukas? Paano si Mila? Tanong niya sa kanyang sarili habang iniisip ang kapatid. 10:00 ng gabi nang makarating si Kiko sa istasyon ng bus. Umaasa siyang mas marami ang bibili rito, dahil karaniwang maraming tao sa lugar na to. Ngunit sa gabing iyon, kakaunti lamang ang mga tao, karamihan pa ay nakayuko, abala sa kanilang cellphone, o kaya'y natutulog sa bangko. "Balot po, mainit-init pa," tawag niya, pilit na pinapalakas ang kanyang boses upang marinig ng mga tao. Tumigil siya sa isang gilid malapit sa pila ng mga pasahero, umaasang may lalapit. Pagkalipas ng ilang minuto, isang lalaki na nakasuot ng uniforme ang tumayo at lumapit sa kanya. "Magkano ang isa?" tanong nito, habang binubuksan ang kanyang wallet. "20 po ang isa sir," sagot ni Kiko, na pilit pinapalakas ang kanyang loob. Binili ng lalaki ang isang balot, at agad din itong umalis upang sumakay ng bus. Nanatili siya roon ng ilang oras pa, ngunit wala nang lumapit. Unti-unti nang tumahimik ang istasyon, at naramdaman niya ang kanyang sikmurang kumukulo sa gutom. Hindi niya naisip na uupo siya roon nang halos walang bawas ang kanyang bentang balot. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tumayo, tangan ang bigat ng kahon sa kanyang balikat. Sumikat na ang araw ngunit 3 lang ang nabenta niyang balot sa buong magdamag. Ngayon ay Sabado kaya hindi kinakailangang magising ni Mila ng maaga para sa eskwela, kaya nagpa siya si Kiko na dumiretso sa dalampasigan, upang mag-isip at magpakalma. Hawak pa rin niya ang basket ng balot, na tila nagiging simbolo ng bigat ng kanyang buhay. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan, naramdaman niya ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang balat, ngunit hindi nito natanggal ang lamig na nararamdaman niya sa loob. Nang makarating sa dalampasigan, naupo siya sa isang malaking bato malapit sa tubig. Binuksan niya ang basket ng balot at kumuha ng isa para sa kanyang sarili. Habang kumakagat sa balot, iniisip niya ang mga nangyari sa nakalipas na magdamag. Para saan pa ang lahat ng ito kung hindi ko kayang tustusan si Mila? Ang hirap na nga ng buhay, parang wala pang nangyayari, bulong niya sa sarili, kasabay ng pagbuntong hininga. Napatitig siya sa malawak na dagat. Para sa kanya, ang alon ay parang paulit-ulit na hamon sa kanyang buhay, walang tigil, walang pahinga. "Minsan, gusto ko nang sumuko," sabi niya ng mahina, ramdam ang pagbigat ng kanyang puso. Ngunit kasabay ng bulong na iyon ang kirot sa kanyang dibdib, dahil alam niyang hindi niya magagawa iyon. Habang nilalasap niya ang kanyang pagkain, bigla niyang narinig ang malakas na tunog ng pagaspas mula sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang malaking uwak na lumapit sa kanya. Tumigil ito sa harap niya, tahimik na nakatingin sa kanyang hawak na balot. Nagulat si Kiko. "Uy, anong ginagawa mo rito?" tanong niya, na para bang nakikipag-usap sa ibon. Ang uwak ay nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi ito gumagalaw, ngunit halatang interesado ito sa balot na hawak niya. "Siguro gutom ka rin ano?" sabi ni Kiko, tila natatawa sa sarili. Kinuha niya ang isa pang balot mula sa basket at binuksan ito. "Sige na nga, sayo na to." Inilapit niya ito sa uwak. Habang pinapanood niya ang uwak na kumakain, napansin niya ang tila kasiyahan nito.
Napangiti si Kiko. Mukha ka namang masaya. Balot lang at kontento ka na. Samantalang ako, balot din ang hawak. Pero hindi ko alam kung paano bubuhayin ang kapatid ko bukas, sabi niya, tila nakikipag-usap sa uwak. Matapos ang kakaibang tagpo sa dalampasigan, laking gulat ni Kiko nang mapansin niyang sinusundan siya ng uwak pauwi. Tumigil siya sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, tumingin sa kanyang likuran, at nakita ang uwak na nakasunod sa kanya, paikot-ikot sa ere bago lumapag sa bubong ng kanilang maliit na barong-barong. Uy, sundan ba ako talaga nitong ibon? Tanong niya sa sarili habang binubuksan ang pinto ng kanilang bahay. Napailing na lang siya, iniisip na baka nagkataon lang. Pagdating ng tanghali, naupo si Kiko sa labas ng kanilang bahay, hawak ang kanyang plato na may kanin at tuyo. Habang ngumunguya ng pagkain, bigla niyang narinig ang tunog ng pagaspas. Nang lumingon siya, nakita niya ang uwak sa di kalayuan, nakatitig sa kanya na parabang inaabangan ang kanyang susunod na galaw. Uy, ikaw na naman, sabi ni Kiko, pilit na natatawa kahit nagtataka. Anong gusto mo? Hindi ka pa babusog sa balot kanina, biro niya habang pinagmamasdan ng uwak na tila hindi aalis hanggat hindi niya ito pinapansin. Nagbuntong hininga si Kiko at kumuha ng maliit na piraso ng kanyang tuyo. O ito, pero konti lang ha. Ako nga halos wala nang ang makain, sabi niya habang inaabot ang pagkain. Agad itong tinuka ng uwak, at sa gulat ni Kiko, lumipad ito papalayo matapos kumain. Pagkalipas ng halos isang oras, habang si Kiko ay abala sa paglilinis ng kanyang basket ng balot, narinig niya muli ang tunog ng pagaspas ng uwak. Pag-angat niya ng tingin, naroon muli ang uwak, ngunit sa pagkakataong ito, may hawak itong bagay sa kanyang tuka. Lumipad ito papunta sa bintana ng kanilang bahay, at iniwan sa bintana ang isang makintab na bagay bago mabilis na lumipad palayo. Lumapit si Kiko upang tingnan ang iniwan ng uwak. Ano naman kaya ito? Tanong niya sa sarili habang pinupulot ang bagay. Napansin niyang isa itong barya na pilak, makintab at tila luma. Napangiti siya, ngunit inisip niya na baka wala itong halaga. Ang talino mo ah, bayad ba to sa tuyo? Pabirong sabi ni Kiko, habang iniikot ang barya sa kanyang mga daliri. Sa kabila ng pagod, natatawa siya sa kakaibang sitwasyon. Itinabi niya ang barya at bumalik sa kanyang ginagawa. Kinabukasan, naupo si Kiko sa labas ng kanilang bahay habang kumakain ng hapunan. Hindi na siya nagulat nang makita ang uwak na muling dumating at lumapit sa kanya. Parang naging natural na bahagi na ito ng kanyang araw. Oh, ikaw na naman, bati ni Kiko, sabay kuha ng tira-tirang pagkain mula sa kanyang plato. Ibinigay niya ito sa uwak, na mabilis naman itong kinain. Pagkatapos ay lumipad ito, ngunit gaya ng dati, bumalik ito makalipas ang ilang oras. At dala ulit nito ang isa pang baryang pilak. Grabe ka, parang araw-araw ka yata may dalang barya, sabi ni Kiko habang pinupulot ang barya. Napatingin siya sa barya, at napansin niyang halos kapareho ito ng iniwan ng uwak kahapon. Mukhang may koleksyon ka ah, naisip niya habang tumatawa. Habang sinusuri ang pangalawang barya, napaisip si Kiko. Kakaiba itong ibon na to. Tuwing pinapakain ko siya, bumabalik ito na may dalang barya. Saan kaya ito nanggagaling? Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang pagtataka, hindi niya lubos na pinansin ang halaga ng mga barya. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang garapon mula sa kanilang kusina, at inilagay ang mga barya doon. Hindi ko alam kung may halaga ang mga to, pero mukhang maganda itong ipunin, sabi niya habang inilalagay ang garapon sa isang sulok ng kanilang bahay. Sa bawat araw na dumaraan, naging bahagi na ng routine ni Kiko ang pagdating ng uwak. Tuwing pinapakain niya ito, palagi itong bumabalik na may dalang barya. Kahit naisip niyang kakaiba ito, natutuwa siya tuwing nakikita ang uwak, parang nagbibigay ito ng aliw sa gitna ng kanyang abalang buhay. Isang hapon, habang nakatingin sa garapon na unti-unting napupuno ng barya na bigay ng uwak, napaisip si Kiko. Ano kaya ang mangyayari kung may halaga pala ang mga barya na ito? Sana nga makatulong to sa amin ni Mila. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili sa pag-asa. Siguro, lumang barya lang ito na wala naman talagang halaga, bulong niya. Sa kabila ng lahat, hindi maalis kay Kiko ang pakiramdam na ang uwak na ito ay hindi ordinaryo. Kahit papaano, ang presensya nito ay tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng hirap ng buhay. Bit-bit ang isang barya na galing sa uwak,
tumungo si Kiko sa antique shop sa palengke, kung saan kilala ang isang eksperto sa mga sinaunang bagay, si Mang Tomas. Pagdating niya, agad siyang sinalubong nito. Kiko, aba, bihira kang mapadaan dito. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Mang Tomas habang inaayos ang mga lumang gamit sa mesa. Mang Tomas, may ipapakita lang po sana ako, sagot ni Kiko habang inilalabas ang isang barya sa kanyang bulsa. Gusto ko lang pong malaman kung may halaga ito. Kinuha ni Mang Tomas ang isang barya at maingat itong sinuri gamit ang magnifying glass. Sa bawat pagsusuri niya, tila lalo siyang nasasabik. Kiko, alam mo ba kung anong dala mo? Tanong niya na may halong pagkasabik. Hindi po, Mang Tomas. Ano po ba to? Sagot ni Kiko, halatang nagtataka. Kiko, ang barya na ito ay sinaunang barya mula pa noong panahon ng mga Kastila. Napakahalaga nito sa mga kolektor, paliwanag ni Mang Tomas. Siguradong malaki ang halaga nito kung ibebenta mo. Nagulat si Kiko, talaga po, akala ko po simpleng barya lang ito. Hindi ko po inakalang malaki pala ang halaga nito, sagot niya habang halatang hindi makapaniwala. Bihira na ang mga ganitong barya. Maraming kolektor ang mag-aagawan dito, dagdag pa ni Mang Tomas. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Kiko at Mang Tomas sa Maynila, dala ang buong garapon ng mga barya na galing sa uwak. Ang pinaghalong kaba at pag-asa ay kapwa nararamdaman ni Kiko habang nasa biyahe sila. Mang Tomas, sigurado po ba kayong may halaga ang mga ito? Tanong niya, mahigpit ang hawak sa garapon. Ngumiti si Mang Tomas, puno ng katiyakan. Kiko, ilang dekada na akong nakikipagkalakalan ng mga antigo na bagay. Hindi ako magkakamali, lalo na sa mga barya ng Kastila. Magtiwala ka lang sa akin. Pagdating nila sa Maynila, dumiretso sila sa isang kilalang auction house kung saan si Mang Tomas ay regular na nakikipagtransaksyon. Dito, regular na nagtitipon ang mga kolektor ng mga sinaunang bagay. Dito nila nakilala si Mr. Delgado, isang respetadong kolektor ng mga sinaunang barya, kasama ang iba pang mga kolektor, na sabik na makakita ng mga bagong nadiskubreng kayamanan. Ikinalulugod kong makilala ka, Kiko. Ano ang dala mo para sa amin ngayon? Tanong ni Mr. Delgado habang pinapasok sila sa kanyang opisina na puno ng iba't ibang antigo. Dahan-daang inilabas ni Kiko ang mga barya mula sa garapon, at inilatag ang mga ito sa mesa. Isa-isa silang sinuri ni Ginoong Delgado at ng iba pang mga kolektor gamit ang kanilang magnifying glass. Napakahusay, sambit niya, at agad na umalingaw-ngaw ang bulong at sambit ng paghanga mula sa ibang mga kolektor. Ang mga ito ay tunay na mga sinaunang pilak mula pa noong panahon ng mga Kastila. Napakabihira at napakahalaga ang mga ito sa merkado ngayon, paliwanag ni Ginoong Delgado. Bagamat nabigla sa mga nalaman, nanatiling mahinahon si Kiko. Napagdesisyonan ko pong ipagbili ang mga ito, upang makatulong sa pinansyal naming pangangailangan ng aking kapatid. Isang grupo ng mga kolektor ang nagpakita ng interes, at hindi nagtagal, nagsimula ang bidding. Sa bawat transaksyon, lumalaki ang pagkamangha ni Kiko sa halagang natatanggap niya. Hindi ko po akalain na ganito pala kahalaga ang mga ito, anya habang binibilang ang pera. Napakaswerte mo, Kiko, at tama ang iyong ginawa na ibenta ang mga ito, sabi ni Mang Tomas, matapos makumpleto ang mga transaksyon, at inaabot ang huling bayad mula sa grupo ng mga kolektor. Malaking tulong po ito para sa amin, tugon ni Kiko, na may pasasalamat. Sa kanilang pag-uwi, puno ng mga plano ang isipan ni Kiko, kung paano niya gagamitin ang perang ito para sa ikabubuti nilang magkapatid, at lalo na para sa kinabukasan ng kanyang kapatid na si Mila. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Kiko ang pera mula sa mga barya upang ayusin ang kanilang buhay. Isa-isa niyang isinakatuparan ang kanyang mga plano. Unang inasikaso ni Kiko ang pagtatabi ng pera para sa pag-aaral ni Mila. Binayaran niya ang mga utang sa eskwela at bumili ng mga bagong libro, bag, at uniforme para sa kapatid. Kuya, totoo ba to? Hindi ko na kailangang mag-alala sa matrikula, tanong ni Mila, halos hindi makapaniwala. Oo, Mila, gusto ko lang siguraduhin na makapagtatapos ka. Ang pangarap mo ay pangarap ko rin, sagot ni Kiko habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Salamat, kuya, gagawin ko ang lahat para hindi ka mabigo, sabi ni Mila, mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Kasunod nito, pinagawa ni Kiko ang kanilang bahay. Ang dating barong-barong ay napalitan ng maayos na tahanan na may matibay na bubong at malinis na sahig.
Kuya, ang ganda na ng bahay natin, sabi ni Mila habang pinagmamasdan ang bagong gawang dingding. Para sa'yo ito Mila, gusto kong magkaroon ka ng lugar kung saan ka komportable at ligtas, sagot ni Kiko, na nakangiti habang pinapanood ang mga manggagawa. Para kay Kiko, ang bahay ay simbolo ng bagong simula para sa kanilang dalawa. Sunod na proyekto ni Kiko ay ang pagpapakabit ng water pump para kay Lola Maria, ang kanilang kapitbahay na araw-araw niyang iniigiban ng tubig. Lola, tapos na po ang paghihirap niyo sa tubig, sabi ni Kiko habang ipinapakita ang bagong kabit na water pump. Kiko, napakabuti mo talaga. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka, sagot ni Lola Maria, halatang nangingilid ang luha. Ngumiti si Kiko, basta po masaya kayo, masaya na rin ako. Hindi rin nakalimutan ni Kiko ang mga batang lumalapit sa kanya para magpaturo ng kanilang mga homework. Bumili siya ng mga notebook, lapis, at iba pang gamit sa eskwela para sa kanila. Kuya Kiko, salamat po sa mga bagong gamit. Ang dami ko pong maisusulat, sabi ni Andoy, tuwang-tuwa habang pinapakita ang bagong notebook. Walang anuman Andoy, basta huwag kayong titigil sa pag-aaral ha, sagot ni Kiko. Habang pinagmamasdan ang masigasig na mga bata, naisip niya, ito ang tamang paraan para gamitin ang biyayang dumating sa akin. Sana, ang tulong ko sa kanila ngayon ay magdulot ng tagumpay sa kanilang kinabukasan. Isang gabi, habang nakaupo si Kiko sa harap ng kanilang bagong bahay, pinagmasdan niya ang water pump ni Lola Maria at ang masiglang mga bata sa baryo. Hindi maiwasang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat Malaya, bulong niya, iniisip ang uwak na pinangalanan niyang Malaya, na nagdala ng kayamanan sa kanilang buhay. Ang biyayang ito ay hindi ko inakala, pero sisiguraduhin kong magagamit ko ito para sa mabuti. Ang bawat barya na dala ni Malaya ay naging simula ng kanilang pag-angat, at sa bawat hakbang na ginawa niya para sa iba, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay, ang magbahagi ng biyayang natanggap at tumulong sa kapwa. Masayang naghahanda si Kiko para sa ika-18 kaarawan ng kanyang kapatid na si Mila. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang maghanda ng isang simpleng salo-salo, para sa kanilang mga kapitbahay at ilang malalapit na kaibigan. Ang kanilang bakuran ay napuno ng tawanan at kwentuhan, habang si Mila ay abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Dumating din si Joel, pinsan ni Kiko, na bitbit ang isang regalo para kay Mila. Sa kabila ng kanyang ngiti, hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit sa biglang pag-angat ng buhay ni Kiko. Joel, salamat at nakarating ka, bati ni Kiko habang inaabot ang regalo. Siyempre naman, pinsan. Hindi ako pwedeng mawala sa espesyal na araw ni Mila, sagot ni Joel, pilit na itinatago ang inggit sa kanyang tinig. Habang abala ang iba sa pagkain, nagkaroon ng pagkakataon sina Kiko at Joel na mag-usap ng masinsinan sa isang sulok ng bakuran. Kiko, iba ka na ngayon ah. Ang ganda na ng bahay niyo, ang daming pagkain, at masaya kayong magkapatid, bungad ni Joel, na may halong ngiti ngunit bakas ang inggit sa tono. Alam mo naman Joel, swerte lang siguro, sagot ni Kiko, pilit na iniiwasan ang yabang. Pero hindi ito madali, maraming sakripisyo rin ang pinagdaanan namin ni Mila. Hindi napigilan ni Joel ang sarili. Kiko, aaminin ko, naiinggit ako sa'yo. Dati, pareho lang tayo, parehong hirap sa buhay. Pero ngayon, parang ang bilis ng asenso mo. Ano ba talaga ang sikreto mo? Napatingin si Kiko kay Joel. Alam niyang mahirap paniwalaan ang totoo, ngunit nagdesisyon siyang sabihin ang totoo. Joel, kung sasabihin ko sa'yo, baka isipin mong imposible. Pero ang totoo, may uwak na tumutulong sa akin, sagot niya, seryoso ngunit may pag-aalinlangan. Uwak na tumutulong, parang kwentong barbero lang ata ah. Sabi ni Joel, natatawa ngunit halatang hindi naniniwala. Oo, alam kong parang kwento lang, pero yun ang totoo. Binibigyan ako ng mga barya na pilak, at iyon ang nakatulong para maitayo ang lahat ng ito, paliwanag ni Kiko. Bihira ang ganitong pagkakataon, kaya sobrang nagpapasalamat ako. Habang nakikinig, lalong umigting ang inggit sa puso ni Joel. Bakit siya? Bakit hindi ako ang nakaranas ng ganyang swerte? Tanong niya sa kanyang sarili. Bagamat pilit niyang iniintindi ang paliwanag ni Kiko, hindi maalis sa kanyang isipan na siya rin ay nararapat sa ganitong pagkakataon. Nakakatuwa naman ang kwento mo Kiko, sabi ni Joel, pilit na ngumingiti.
Pero alam mo, minsan, ang swerte ay parang hangin lang. Pwedeng mawala yan anumang oras. Napatingin si Kiko kay Joel, naramdaman niyang may kakaiba sa tono nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Joel at sumama sa ibang bisita, iniwan si Kiko na nag-iisip sa sinabi ng pinsan. Sa kabila ng kasiyahan ng selebrasyon, nag-iwan ng mabigat na damdamin ang usapan kay Joel. Sa kanyang isip, hindi pwedeng si Kiko lang ang umaasenso. Kung hindi ko makuha ang swerte niya, aalisin ko ito. Sa gabing iyon, habang nagsisimula ng magligpit ang mga tao, buo na ang plano ni Joel. Naniniwala na siya na ang uwak ang dahilan ng lahat ng tagumpay ni Kiko, at kailangan niyang gawin ang lahat upang mawala ito. Dati, pareho lang kaming naghihirap. Ngayon, mas asenso na siya sa akin. Hindi pwede ito, bulong niya sa sarili habang palihim na umalis sa selebrasyon, dala ang bigat ng kanyang inggit at ang plano sa kanyang isipan. Isang araw, habang pauwi mula sa palengke, napansin ni Joel, ang pinsan ni Kiko, ang uwak na nakaupo sa bubong ng bahay nito. Matagal na niyang iniisip kung paano umasenso si Kiko sa ganitong paraan, kaya't nang makita ang ibon, agad niyang naalala ang kwento nito tungkol sa uwak na nagbibigay ng kayamanan. Ah, ito pala ang dahilan ng swerte mo, Kiko, bulong ni Joel sa sarili, na puno ng inggit. Hindi pwedeng ikaw lang ang umaasenso. Gamit ang kanyang tirador, kumuha siya ng bato sa lupa at tinarget ang uwak. Sa isang iglap, pinalipad niya ang bato, tumama ito sa ibon, at bumagsak si Malaya sa lupa na duguan. Tumakbo si Joel palayo habang nag-aalangan ngunit pinanindigan ang ginawa. Pag-uwi ni Mila mula sa eskwela, nakita niya ang sugatang uwak sa lupa malapit sa kanilang bahay. Napasigaw siya, Kuya Kiko. Tumakbo siya papasok ng bahay, dala ang kaba at awa. Lumabas si Kiko at agad na nakita ang uwak. Si Malaya, sigaw niya, mabilis na kinuha ang ibon sa kanyang mga kamay. Kuya, anong gagawin natin? Sabi ni Mila na umiiyak. Hindi siya pwedeng mamatay, Mila. Siya ang tumulong sa atin, sagot ni Kiko, pilit na pinipigil ang kanyang luha. Dinala nila si Malaya sa pinakamalapit na veterinaryo. Sinuri ng doktor ang ibon at napailing. Malalim ang sugat niya. Hindi ko maipapangako na mabubuhay pa siya. Kailangan ng matinding pag-aalaga, pero maliit ang tsansa. Halos mabasag ang puso ni Kiko. Dok, gagawin ko ang lahat. Sabihin niyo lang kung ano ang kailangan, pakiusap niya. Sinabi ng doktor na maaari nilang subukang bigyan ng gamot si Malaya, ngunit ang sugat nito ay napakalubha. Umalis sila mula sa klinik na bitbit ang sugatang uwak, at kitang-kita sa mukha ni Kiko ang pagkabigo. Habang nasa bahay, biglang naisip ni Mila ang kaklase niyang si Denden, na minsang nagkwento tungkol sa kanyang lolo, na isang albularyo, na magaling sa halamang gamot. Kuya, si Lolo Virgilio, baka matulungan niya si Malaya, sabi niya, puno ng pag-asa. Agad silang nagpunta sa kubo ni Lolo Virgilio, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Sinalubong sila ng matandang lalaki, na may malalalim na mata ngunit puno ng karunungan. Ano ang nangyari? Tanong ni Lolo Virgilio habang tinitingnan si Malaya na hawak ni Kiko. Sugatan po siya, Lolo. Tinamaan siya ng tirador. Sabi ng doktor, maliit ang tsansa niyang mabuhay, paliwanag ni Kiko, halos mabasag ang boses. Kinuha ni Lolo Virgilio ang uwak at maingat itong inilagay sa isang banig. Sinuri niya ang sugat nito gamit ang kanyang mga magaspang na daliri. Malalim ang tama, pero hindi imposible. Kailangan natin ng mga halamang gamot mula sa kagubatan, sabi ni Lolo Virgilio. Lolo, gawin po natin ang lahat para sa kanya, sagot ni Kiko na desperado. Naglakad si Lolo Virgilio papunta sa kagubatan sa likod ng kanyang tahanan, dala ang kanyang maliit na basket. Naiwan sina Kiko at Mila na tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan ni Malaya. Kuya, paano kung hindi siya gumaling? Tanong ni Mila na umiiyak. Mila, hindi tayo pwedeng sumuko. Si Malaya ang nagdala ng lahat ng meron tayo ngayon. Kailangang mabuhay siya, sagot ni Kiko, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Pagbalik ni Lolo Virgilio, dala niya ang iba't ibang halamang gamot. Piniga niya ang mga dahon at ipinatong sa sugat ni Malaya. Habang ginagawa ito, nagsalita siya. Ang uwak na ito'y kakaiba, sabi ni Lolo Virgilio, seryoso ang tono. Kakaiba po. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Tanong ni Kiko.
Bihira ang uwak na nagpapakita ng ganitong koneksyon sa tao. May kwento noon tungkol sa mga engkantada na nag-aalaga ng mga uwak. Ang mga ibon na ito ay nagdadala ng kayamanan sa mga taong may mabuting puso, paliwanag ni Lolo Virgilio. Engkantada, tanong ni Mila, hindi makapaniwala. Oo, maaring si Malaya ay alaga ng isang engkantada. Pinili niyang manatili sa inyo dahil nakikita niya ang kabutihan ng inyong puso, dagdag ni Lolo Virgilio habang nilalagyan ng gamot ang sugat ni Malaya. Matapos ang masinsinang paggamot, tumingin si Lolo Virgilio kay Kiko at Mila na may simpatya ngunit mayroong pag-asa sa kanyang mga mata. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Ngayon, mabuting iwan niyo muna si Malaya dito para maalagaan ko siya. Habang siya'y nagpapalakas, mahinahon niyang iminungkahi. Maraming salamat po, Lolo Virgilio, tugon ni Kiko, habang maingat niyang inilalagay si Malaya sa isang malinis na tela na inihanda ni Lolo Virgilio. Sa kanyang mga mata, bakas ang halo ng pag-aalala at pagpapasalamat. Mabubuhay siya, kuya, sabi ni Mila, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. Alam kong hindi siya bibitaw. Habang naglalakad sila pauwi, nanaig ang katahimikan sa magkapatid. Bawat hakbang ay tila mabigat, ngunit puno ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanilang kaibigang uwak. Sa isip ni Kiko, paulit-ulit niyang binabanggit, Malaya, huwag kang susuko. Isang gabi, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Joel, ang pinsan ni Kiko. Sa kanyang panaginip, lumapit sa kanya ang uwak na si Malaya, ngunit hindi ito ang karaniwang tahimik at maamong ibon na kilala ni Kiko. Ang anyo nito ay tila mas malaki, ang mga matay nagbabaga, at ang tokay puno ng tapang. Nagpakawala ito ng malakas na ungol, at sa halip na kayamanan, inihulog nito sa harapan niya ang napakaraming uod na gumagapang sa kanyang mga paa. Hindi. Ayoko nito, sigaw ni Joel, pilit na tinatanggal ang mga uod mula sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na mawala, lalo lamang dumami ang mga ito. Patawarin mo ako, patawarin mo ako, sigaw niya, ngunit hindi nawala ang uwak at ang mga uod hanggang sa magising siya, pawisan at hingal na hingal. Kinabukasan, pumunta si Joel sa palengke upang magtinda ng isda gaya ng dati. Ngunit napansin niyang walang bumibili, kahit na bago at sariwa ang kanyang paninda. Isang araw, 2 araw, 3 araw, pare-pareho ang nangyari. Ang dati niyang mga suki ay umiwas, at ang ibang mga tindero ay tila umiiwas din. Sa kanyang pag-uwi, biglang naisip ni Joel ang panaginip niya at ang ginawa niya kay Malaya. Baka ito na ang parusa dahil sa ginawa ko. Paano kung totoo na may kinalaman ang uwak sa lahat ng nangyayari sa akin, bulong niya sa sarili, habang ang bigat ng konsensya ay unti-unting bumabalot sa kanya. Kinabukasan, nagpasya si Joel na puntahan si Kiko sa kanilang bahay. Nakita niya si Kiko na nag-aayos ng kanyang mga panindang balot. Lumapit siya, halatang nag-aalangan ngunit mayroong determinasyon. Kiko, bungad ni Joel, mababa ang boses. Pwede ba kitang makausap? Tumingin si Kiko sa kanya, halatang nagtataka. Ano yun, Joel? Kiko, patawarin mo ako. Simula ni Joel, sabay yuko. Alam kong mali ang ginawa ko. Naiinggit ako sa'yo, kaya nagawa kong saktan si Malaya. Pero ngayon, alam kong hindi tama yun. Parang lahat ng kamalasan ay nangyayari sa akin nitong mga araw na to. Sa tingin ko, dahil ito sa ginawa ko. Napabuntong hininga si Kiko, kita sa mukha ang lungkot ngunit hindi ang galit. Joel, pinsan kita. Pinagkakatiwalaan kita, kaya nasabi ko sa'yo ang tungkol kay Malaya. Hindi ko akalaing magagawa mo yun. Patatawarin kita, pero sana lang, huwag mo nang uulitin yun. Salamat Kiko, hindi ko na talaga gagawin ulit. Pangako, sabi ni Joel, ngunit ramdam niyang hindi pa rin natatapos ang lahat. Ngumiti si Kiko ng bahagya ngunit tumingin ng seryoso. Joel, hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Ang uwak mismo, si Malaya, ang kailangan mong harapin. Nasa bahay siya ngayon ni Lolo Virgilio. Puntahan mo siya at humingi ka ng tawad. Sa takot at kaba, pumunta si Joel sa kubo ni Lolo Virgilio. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng matanda. Joel, bakit ka nandito? Tanong ni Lolo Virgilio, na tila alam na ang sagot. Lolo, gusto ko pong humingi ng tawad kay Malaya. Alam kong mali ang ginawa ko, sagot ni Joel, halata sa boses ang hiya at takot.
Inihatid siya ni Lolo Virgilio sa loob ng kubo kung saan nakahiga si Malaya. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Lumuhod si Joel sa harap ng uwak, at huminga ng malalim bago siya magsalita. Malaya, patawarin mo ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Nainggit lang ako kay Kiko, pero ngayon alam ko nang hindi tama ang manakit ng dahil sa inggit. Sana mapatawad mo ako, sabi niya, halos bumubulong. Nagulat si Joel nang marinig ang mahinang ungol mula kay Malaya. Tila ito ay sagot sa kanyang sinabi, at sa mga mata ng ibon ay may mapayapang titig, na tila nagpapahiwatig ng pagtanggap sa paghingi ng tawad. Pag-uwi ni Joel mula sa bahay ni Lolo Virgilio, naramdaman niya ang magaan na pakiramdam, na tila nabawasan ng bigat, na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib. Sa kanyang puso, umaasa siyang magsisimula na ang pagbabago, hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa relasyon niya kay Kiko at kay Malaya. Samantala, sa kubo ni Lolo Virgilio, nagpatuloy ang pagpapagaling kay Malaya, at sa bawat araw na lumilipas, mas gumaganda ang kalagayan nito, na tila nagsisilbing simbolo ng bagong simula para sa lahat. Pagkalipas ng 8 araw mula nang iwan si Malaya kay Lolo Virgilio, isang tahimik na gabi ang bumalot sa bahay ni Kiko at Mila. Habang sila'y naghahapunan sa kanilang mesa, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga gastusin at ang unti-unting paggaling ni Malaya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Malaya? Tanong ni Mila, habang marahang kumakain. Bakas sa kanyang boses ang halong pag-asa at pangamba. Alam mo, Mila, kahit anong mangyari, ang mahalaga ay nagawa natin ang lahat para tulungan siya. Pero umaasa akong makikita natin ulit siya. Malaki ang naitulong niya sa atin, sagot ni Kiko, pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid, kahit siya mismo'y kinakabahan. Biglang naputol ang kanilang usapan, nang marinig ang tunog ng malakas na pagaspas mula sa labas. Pareho silang napatingin sa bintana, at sa sandaling iyon, pumasok si Malaya, masigla, at tila ba mas matikas pa kaysa dati. Tumigil ang uwak sa kanilang mesa, at tumingin kay Kiko na tila nagsasabi ng, narito na ako. Mila, si Malaya, sigaw ni Kiko, na puno ng saya ang boses habang mabilis na lumalapit sa uwak. Kuya, buhay siya. Ang galing ni Lolo Virgilio, sagot ni Mila, halos maluha sa tuwa. Hinaplos ni Kiko si Malaya at binigyan ito ng pagkain. Salamat Malaya, hindi mo kami iniwan. Napakatibay mo. Habang pinapanood nilang kumakain si Malaya, napuno ng tahimik na pasasalamat ang kanilang tahanan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, bumalik si Malaya, isang simbolo ng lakas at pag-asa sa kanilang buhay. Kinabukasan, maagang nagpunta si Kiko sa kubo ni Lolo Virgilio upang magpasalamat. Pagdating niya, nakita siya ng matanda na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng puno, nagbabalat ng mga halamang gamot. Kiko, kumusta si Malaya? Tanong ni Lolo Virgilio, na may ngiti sa kanyang mukha. Lolo, buhay na buhay po siya. Napakalaking pasasalamat ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na namin siya kasama ulit, sagot ni Kiko, puno ng emosyon ang boses. Ngumiti si Lolo Virgilio, hindi ako ang may gawa nun iho. Ang kalikasan at ang tapang ni Malaya ang nagligtas sa kanya. Ginawa ko lang ang kaya ko. Lolo, tanggapin niyo po itong kaunting pera bilang pasasalamat namin, sabi ni Kiko, iniabot ang isang envelope na naglalaman ng pera. Ngunit umiling si Lolo Virgilio, hindi ako nagpapabayad sa pagtulong, lalo na kung para sa isang nilalang na tulad ni Malaya. Ang mahalaga ay gumaling siya. Bagamat ayaw tanggapin ni Lolo Virgilio ang pera, naisip ni Kiko na magdala ng ibang regalo. Sige po Lolo, pero babalik po ako mamaya. May dadalhin lang ako. Pagbalik ni Kiko sa bahay, agad niyang kinuha ang isang malaking pabo sa kanyang bakuran na matagal niyang inaalagaan, para sana panghanda sa importanteng okasyon. Mila, ito ang dadalhin ko kay Lolo Virgilio. Para sa kanya na ang pabo na to, sabi niya. Kuya, sigurado ka? Akala ko pinapalaki mo yan, tanong ni Mila na nag-aalala. Walang mas mahalaga kaysa sa pasasalamat natin kay Lolo Virgilio. Kung hindi dahil sa kanya, marahil hindi natin makikita ulit si Malaya, sagot ni Kiko, na may determinasyon sa kanyang boses. Pagdating sa kubo ni Lolo Virgilio, inabot niya ang pabo. Lolo, hindi po ito bayad, kundi pasasalamat namin sa lahat ng ginawa niyo para kay Malaya, paliwanag niya. Tinanggap ni Lolo Virgilio ang regalo, halatang natutuwa. Salamat, Kiko,
Malaking tulong ito. Aalagaan ko ito para sa kaarawan ng apo kong si Denden. Sigurado akong matutuwa siya, sabi ni Lolo Virgilio nang ngumingiti. Pag-uwi mula sa bahay ni Lolo Virgilio, ramdam ni Kiko ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi lamang niya naibalik ang buhay ni Malaya sa pamamagitan ng tulong ni Lolo Virgilio, kundi nakapagpasalamat din siya ng buong puso. Sa patuloy na biyayang dala ng uwak na si Malaya, unti-unting nakamit ni Kiko ang tagumpay na dati tila isang pangarap lamang. Ang maliit niyang negosyong balot ay lumago, at siya ay naging pangunahing supplier sa kanilang bayan. Ang dating basket ng balot na kanyang binibitbit sa gabi, ay napalitan ng mga malalaking incubator na kayang mag-produce ng libu-libong itlog. Isang umaga, habang abala si Kiko sa pag-aasikaso ng mga order, lumapit si Mila, ang kanyang kapatid. Kuya, napakalaki na ng negosyo natin. Hindi ko inakala na makakarating tayo sa ganito, sabi ni Mila, bakas sa kanyang mukha ang saya at pagmamalaki. Mila, hindi lang ito para sa atin. Ang negosyo natin ay para sa lahat ng nangangailangan, para sa komunidad natin, sagot ni Kiko habang sinusuri ang talaan ng mga order. Sa kanyang puso, ramdam niya ang responsibilidad na tumulong sa iba. Dahil sa lumalaking negosyo, maraming residente ng kanilang baryo ang lumapit kay Kiko para magtrabaho. Isang araw, lumapit si Mang Tolome, isang matandang lalaki na matagal nang walang hanap buhay. Kiko, balita ko, nangangailangan ka ng tao para tumulong sa negosyo mo. Pwede ba akong mag-apply? Tanong ni Mang Tolome, halatang nahihiya ngunit mayroong pag-asa. Oo naman Mang Tolome, maraming trabaho dito. Kailangan namin ng tulong sa pag-aalaga ng mga itlog at pag-aasikaso sa mga incubator, sagot ni Kiko na may ngiti sa kanyang mukha. Salamat Kiko, napakalaking tulong nito sa pamilya ko, sagot ni Mang Tolome, halos maiyak sa tuwa. Hindi lamang si Mang Tolome ang natulungan ni Kiko. Ang kanyang negosyo ay naging daan upang mabigyan ng trabaho ang maraming taga-baryo, mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda. Sa bawat araw na nakikita niyang masiglang nagtatrabaho ang mga ito, naisip niya, ang tagumpay ko ay tagumpay din nila. At sa bawat biyaya na natatanggap ko, tungkulin kong ibahagi ito sa iba. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo, si Mila naman ay unti-unting binubuo ang kanyang sariling pangarap. Isang gabi, habang nagpapahinga silang magkapatid sa balcony ng kanilang bagong bahay, nag-usap sila tungkol sa hinaharap. Kuya, imbes na doktor ng tao, gusto ko nang maging doktor ng hayop. Gusto kong maging isang veterinaryo, sabi ni Mila, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Talaga, bakit mo naisip yan? Tanong ni Kiko, halatang masaya ngunit gusto niyang marinig ang dahilan ng kapatid. Dahil kay Malaya, siya ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang mga hayop. Gusto kong tulungan ang mga tulad niya na nangangailangan ng kalinga, sagot ni Mila, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa pananabik. Hinaplos ni Kiko ang ulo ng kapatid at ngumiti. Mila, ipinagmamalaki kita. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo, at nandito lang ako sumusuporta sa bawat hakbang mo. Pangarap mo yan, at pangarap ko ring matupad mo ito. Hindi rin nakalimutan ni Kiko ang kanyang pangakong tumulong sa mga estudyanteng nangangailangan. Ang mga batang dati pumupunta sa kanyang bahay upang magpaturo ng kanilang homework, ay naging inspirasyon niya upang mas palawakin ang kanyang tulong. Isang araw, lumapit si Andoy, isang masipag ngunit mahirap na estudyante. Kuya Kiko, pwede po bang makahiram ng libro? Kailangan ko po kasi para sa assignment namin, tanong ni Andoy na halatang nahihiya. Hindi mo na kailangang makihiram Andoy. Bibigyan kita ng bagong libro para magamit mo, sagot ni Kiko, sabay abot ng isang bag na puno ng school supplies. Talaga po kuya, salamat po, ang laking tulong po nito sa akin, sabi ni Andoy, halos hindi makapaniwala. Habang pinagmamasdan ni Kiko ang masiglang si Andoy, naisip niya ang kahalagahan ng pagbabahagi ng tagumpay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa dami ng natutulungan, bulong niya sa kanyang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nakilala si Kiko bilang isang huwarang negosyante at leader sa kanilang komunidad. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging tindero ng balot, hanggang sa pagiging pinakamalaking supplier ng balot sa kanilang bayan, ay naging inspirasyon para sa lahat. Isang gabi, habang magkasama silang magkapatid, tumingin si Mila sa kanyang kuya. Kuya, ang dami ng natutulungan ng negosyo natin.
Ang dami mo na ring napasaya, sabi ni Mila, puno ng pagmamalaki. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa, Mila. Lahat ng ito ay dahil sa tulong mo rin, ng mga tao sa baryo, at syempre, kay Malaya, sagot ni Kiko, habang iniisip ang mas maliwanag na hinaharap para sa kanilang komunidad. Sa puso ni Kiko, alam niyang ang bawat biyayang natatanggap niya ay dapat ibahagi, dahil ang tagumpay na nagmumula sa kabutihan ay isang tagumpay na walang kapantay. Isang maaliwalas na hapon, habang abala si Kiko sa pag-aasikaso ng negosyo, at si Mila naman ay nag-aaral sa harap ng kanilang bahay, biglang may lumapit na isang kakaibang babae. Siya ay may mahaba at makintab na buhok, at ang kanyang kasuotan ay tila gawa sa pinong seda na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa kanyang presensya, parang tumahimik ang paligid, at ang ihip ng hangin ay tila nagdala ng mahika. Magandang hapon, wika ng babae, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong awtoridad. Tumigil sa ginagawa si Kiko at Mila, parehong nagtataka ngunit nagpakita ng respeto. Sino po kayo? Tanong ni Kiko, habang lumalapit kay Mila na tila naramdaman ang kakaibang aura ng babae. Ako si Amara, isang engkantada. Matagal ko nang hinahanap ang aking alagang uwak, sagot ng babae, sabay tingin kay Malaya na nakaupo sa gilid ng mesa. Sa sandaling iyon, lumipad si Malaya patungo kay Amara, ngunit hindi siya nagtagal sa piling nito, at agad na bumalik sa tabi ni Kiko. Ngumiti si Amara, tila naintindihan ng kilos ng uwak. Habagat, ikaw nga, napakatagal kitang hinanap, ngunit ngayon ko lang nakitang muli ang ngiti mo, at iyon ay dahil sa piling ni Kiko at Mila. Tumingin siya kay Kiko at Mila, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Habagat, alaga niyo po ba siya? Tanong ni Mila, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Oo, matagal na siyang nasa piling ko. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Hinayaan ko siyang pumunta kung saan siya magiging masaya. At ngayon, alam kong dito niya nahanap ang kanyang tahanan, sagot ni Amara, halatang masaya, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang boses. Lumapit si Amara kay Kiko, ang kanyang mga matay tila binabasa ang puso ng binata. Kiko, ang kabutihan mo ang nagdala kay Habagat sa piling mo. Bihira ang tao na may pusong tulad ng sayo, isang pusong marunong magmahal at magmalasakit, hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Hindi makapagsalita si Kiko sa una, ngunit sa huli nagsabi, ginawa ko lang po kung ano ang tama. Si Habagat, o si Malaya, ay naging bahagi na siya ng aming pamilya. Tumigil siya, halatang hindi niya inaasahan ang mga salitang sinabi ng engkantada. Ngumiti si Amara, at dahil dyan, masaya akong hindi nakukunin si Malaya mula sa inyo. Dito siya masaya, at dito siya dapat manatili. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat, tumingin si Amara sa paligid ng tahanan ni Kiko. Kinuha niya ang isang maliliit na bulaklak mula sa kanyang bulsa at bumulong ito. Ang bulaklak ay biglang lumiwanag, at ang liwanag nito ay tila umabot sa buong bahay ni Kiko. Binabasbasan ko ang tahanang ito ng kasaganaan at kaligayahan. Hanggat ang kabutihan at pagmamalasakit ang nananaig dito, hindi kayo kukulangin, sabi ni Amara, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Nagulat si Mila sa nakita ngunit ngumiti. Salamat po engkantada Amara. Pangako, iingatan namin si Malaya at ang biyayang ibinigay nyo. Sana po ay hindi nyo kami malilimutan, sabi ni Kiko, bakas ang taus-pusong pasasalamat sa kanyang boses. Hindi Kiko, ang inyong kabutihan ang palaging magpapakilala sa inyo. Huwag kayong magbago, at patuloy na magbahagi ng biyaya sa iba, sagot ni Amara bago siya naglaho, iniwan ang tahanan ni Kiko na puno ng liwanag at pag-asa. Pag-alis ni Amara, tahimik na nag-usap si Kiko at Mila habang pinagmamasdan si Malaya. Kuya, hindi ko akalain na si Malaya pala ay galing sa isang engkantada, sabi ni Mila, bakas ang saya at pagtataka. Ni ako hindi ko rin inakala, Mila. Pero alam mo, hindi mahalaga kung saan siya galing. Ang mahalaga, binigyan niya tayo ng pagkakataong umunlad at tumulong sa iba, sagot ni Kiko, ang boses ay puno ng pagmamalasakit. Habang nagpapahinga sila sa harap ng kanilang tahanan, naisip nila na ang bawat biyayang natanggap nila ay bunga ng kabutihan at pagmamalasakit, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kanilang buong komunidad. Sa puso nila, alam nilang simula pa lang ito ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay sa pag-aaral,
ang buong komunidad ay nagtipon sa malawak na bakuran ni Kiko, upang ipagdiwang ang pagtatapos ni Mila, bilang isang veterinaryo. Ang mga mesa ay puno ng masasarap na pagkain, at ang mga bata ay naglalaro sa paligid, habang ang matatanda ay nag-uusap-usap na may ngiti sa kanilang mga labi. Nang maipon na ang lahat, tumayo si Mila sa harap upang magbigay ng pasasalamat. Tila kinabahan siya, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang tiwala at saya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Gusto ko pong magpasalamat sa inyong pagdalo. Ngunit higit sa lahat, gusto kong magpasalamat sa isang tao na nagbigay sa akin ng lahat ng pagkakataong ito, ang kuya ko, si Kiko. Kuya, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sa lahat ng hirap at puyat sa pagbebenta ng balot, sa pag-aalaga sa akin mula noong mawala si nanay at tatay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating ang tagumpay na ito. Habang sinasabi ito ni Mila, napansin niyang si Malaya, ang uwak na naging bahagi ng kanilang pamilya, ay nagpapaikot-ikot sa himpapawid. Para bang sumasabay ito sa kasiyahan ng lahat. At si Malaya, dagdag ni Mila habang nakatingala sa uwak, salamat din sa inspirasyong ibinigay mo sa akin. Dahil sa'yo, napili kong maging isang veterinaryo. Ang bawat hayop na aking aalagaan ay alay ko rin sa kabutihang natutunan ko mula sa inyo ni Kuya. Sa puntong iyon, lumipad pababa si Malaya at dahan-daang lumapit kay Mila. Parang naintindihan ng uwak ang kahalagahan ng sandaling iyon. Nagtawanan ang mga tao, ngunit naramdaman nila ang lalim ng koneksyon sa pagitan ni Mila at ni Malaya. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang malaya sa buhay, isang inspirasyon na nagtutulak sa atin upang magtagumpay, sabi ni Mila, habang hinaahaplos ang ulo ng uwak. Ang tagumpay ko ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng tumulong, naniwala, at nagmahal. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Kiko kay Mila at mahigpit na niyakap ang kapatid. Mila, ikaw ang pinakamalaking tagumpay ko. Ang makita kang masaya at matagumpay, ito na ang pinakamagandang gantimpala sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kuya, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Salamat sa hindi pagsuko. Kahit gaano kahirap ang buhay noon, tugon ni Mila, habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kuya. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tawanan, musika, at masasarap na pagkain ay nagsilbing patunay ng tagumpay hindi lamang ni Mila, kundi ng buong komunidad. Sa kalangitan, patuloy na nagpapaikot-ikot si Malaya, tila pinagmamasdan ang bawat masayang mukha, at tinutukoy na ang bawat tagumpay ay nagmumula sa kabutihan ng puso. Ang kwento ni Kiko, Mila, at Malaya ay hindi lamang kwento ng tagumpay, kundi kwento ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang pasasalamat.